Trip to Cartimar Part 2. Tulad nga ng pinakita ko dun sa Part 1, dito sa Cartimar napakarami nating makikitang may mga magagandang aquascapes, mga setups, pets, tsaka mga isda, pet accessories, at iba pa. Panoorin nyo hanggang dulo, meron akong surprise. So yun na nga, nagsimula na nga tayo dito sa isang shop. Meron silang mga tinitinda ng mga guppies. Ito tawag dito mga fancy guppies na mat guppies lang or crossbreed na or mixed breeds, ganyan. Pwede to sa mga pond or community tank or kung hanap nyo basta mga makukulay, magagandang isda. Ayan, ito yung mga bilhin nyo. Meron din sila dito mga pure breed. Parang example na ito, itong ABT or Albino Blue Topaz. Grabe ang gaganda ng quality ng mga isda nila dito. Tsaka parang todo alaga rin talaga yung may-ari dito. Akala ko nung una Black Moscow to. Pero actually hindi ko naman talaga alam. Medyo bago-bago lang din kasi ako sa pag-aalaga ng guppy. Na-appreciate ko rin kasi talaga yung itsura nila at saka yung ganda. Kaya yung mga professional dyan, comment nyo naman kung anong mga breeds or mga strains yung napakita natin dito. So ayun, di na nga nagtagal, nakita na natin yung papunta ng Aqualand. Dito na pala sa kanan. Kaso naisipan ko muna dumiretso kasi meron pa pala ditong mga ibang shops. Namangha rin talaga ako sa mga setup dito. Tingnan nyo tong paludarium. Napakasimple lang pero grabe. Ganda ng setup. Napakarami talaga makikita dito sa Cartimar. Tapos, habang naglalakad ako, hindi ko expect na dito ko na pala makikita yung Pet City. Dati napapanood ko lang to sa TikTok, pero ngayon nandito na kami. Kaya ano pa hinihintay natin? Pasok na tayo dito sa Pet City. Ayan, kasama ko nga pala yung asawa ko dito. Ginawa ko muna siyang taga-bukas ng pinto, kaya buksan mo na yan. Kapasok namin, ayan, napakarami na namin agad nakita. Merong mga tanks, yung mga iba nakasetup na, mga aquarium, accessories, at isda, syempre. Katingin ko dito sa kanan, napakaganda na agad na nakita akong aquascape. Grabe, ayos na ayos talaga dito. Tsaka yung ambience, yung lugar, napaka-social lang tingnan. Compare sa ibang mga stores. Sa totoo lang, kasi dito malaki na nga yung pwesto, meron pang aircon, tapos parang napaka-quality ng mga binibenta nila dito. Sabi nga sa isang business, malaking bagay yung presentation para ma-attract yung mga consumers or customers. Kaya dito, ito yung nakita ko kung bakit binibisita to ng mga ibang nagti-TikTok or vlog. Isama mo pa tong napakalaking pond. Solid, sobrang sulit na sulit makapunta dito sa Cartimar. Dahil din dito sa Pet City. Nagustuhan ko talaga yung setup nila dito sa pond. Alam ko hindi siya yung parang pinaka-best setup sa mga ibang ponds. Pero para sa akin, napakaganda na nito. Di ko alam kung ano yung mga ibang isda dito. Basta alam ko lang may mga koi dyan. Binadyan ko nga rin pala yung filter nila, yung aeration nila. Napaka-peaceful tsaka natural lang din talaga tingnan. Pakinggan natin yung daloy ng tubig, no? Ayun, kaya dediretso na tayo dito. Meron din sila mga binibenta ng mga shrimps. Meron silang color black, meron silang color yellow, tapos meron ding blue, kaso ubos na. Alam naman natin kung gaano ka-attractive yung blue sa mga bata or mga buyers. Tapos sa afternoon, meron na naman kami napasukan na kwarto dito. Kakaiba na naman yung dating ng kwarto dito. May arwana. Pansin ko lang yung mga arwana dito sa Cartimar, ang lalaki, tapos napaka-healthy nila. Hindi ko alam kung magano yan, pero alam na natin kung gaano kataas yung mga presyo ng arwana. Tapos kataligod kong ganyan, meron pa mga bloated na goldfish dito. Ano ba kasi tawag dyan? Pearl scale ba yun? O siya, move on na tayo. Ayun, dito tayo dumaan kanina, yung may mga shrimps. Tapos, dito naman sa bungad ng entrance, meron pala silang mga aquatic plants dito. Sigurado dito sila nag-harvest kapag merong bibili. Kukuha lang sila ng cutting. So, yun na nga, nagmamadali na nga yung asawa ko kasi sobrang sabi niya, tara na, para matapos na yung pinaggagawa mo. Pupunta na naman tayo sa puro isda. Magkakamukha lang naman. Pero syempre, sinamahan niya pa rin ako kasi napakarami pa namin nakita pala dito sa Aqualand. Merong mga kakaibang setups pa dito na talagang mapapabidyo ka. Tulad na nga lang tong susunod. Aquarium siya na merong sand na waterfalls. Ayan, personally ako hindi ko pa alam paano gawin. And hopefully makagawa tayo niyan. Tapos ito, mga driftwood na tinali. Yung moss or mga creeping plants, grabe, solid yung creativity nila dito. Tapos dito naman sa long tank, hindi ko alam kung mga platis ba to. Pero yan, basta ang dami nila kung dyan. Hindi lang ganun kalayo yung Pampanga, napabili na rin sana tayo. Pero siguro sa susunod na lang. Hopefully, makabalik na tayo dito, nakasasakyan na. Diba? Tapos ito na nga, yung pinakahihintay ninyo nung part 1. Meron palang nakasulat dito na no photography tsaka video. Bakit kaya? Diba? Kaya pasensya na, hindi ko nabasa. Nakita ko na lang nung ine-edit ko na yung video or pinapanood yung mga video. Pero para sa hindi kasi sira ng business owner, hindi natin sinali yung owner tsaka yung shop.
mismo or pangalan. Actually, naawa lang din ako sa mga sea creatures, lalo na wala sila sa natural habitat nila. Di tulad ng freshwater na mga isda. Di naman sila totally high maintenance tulad ng mga sea creatures. At lalong-lalo na syempre baka endangered na sila. Tapos dito na nga tayo napigilan dahil yan pala ang hindi pwedeng i-video. So yun, gumawa lang ako ng listahan ng mga research ko na mga illegal daw palang i-catch or ibenta or alagaan. Di ko alam pero may iba-iba sila sigurong mga reason kung bakit sila illegal. So yun, kabilang nga dito yung seahorse, giant clams, marine turtles, manta rays, piranhas, electric eel, tapos alligator gar daw. Di ko alam. Alam ko, pwede naman alagaan yun sa mga ibang freshwater. Di ko alam. Anyways, yun lang naman yung na-research ko so far. Nag-enjoy pa rin naman kami dito sa Cartimar. Grabe. Ibang-iba rin talaga. Para akong pumunta sa Fish Museum. Tapos, ito na nga, napunta na nga tayo dito sa end ng video. Habang ine-edit ko tong video na to, meron lang revelation si Lord sa akin. Tulad nga nasabi ko doon sa part 1, yung mga pets dito, mga pusa, mga aso, mga daga, or ano man sila, lahat sila meron silang mga iba't ibang kalagayan. Merong naka-aircon, merong hindi naka-aircon, merong malaking bahay or kulungan, merong mga maliliit na kulungan. Iba-iba silang lahi, iba-iba silang species, pero lahat sila iisa lang yung hinahanap nila. Yun nga ang forever home. Tulad tayong mga tao, meron tayong hinahanap, pero iba-iba yung kalagayan na. Merong mayaman, meron din namang mahirap. May iba't ibang kinalakihan, iba't ibang lengguwahe, iba't ibang kulay ng balat, at napakarami pang bagay na pinagkaiba-iba natin sa isa't isa. Pero iisa lang naman yung hinahanap natin. Kapayapaan, pag-ibig, kasiyahan, or higit sa lahat, forever home. Parang ang dami no? Pero iisa lang yung pangalan kung saan natin ito matatagpuan. Hayaan nyo akong ipakilala siya sa inyo. Ito, sabi niya sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Gumawa yung Diyos ng paraan para magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Sabi nga sa John 3:16, napaka-familiar na verse. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kaya solid, sobrang blessed natin. Dahil binili na tayo ng ating Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng pera, hindi sa pamamagitan ng kahit anong bagay na nandito sa mundo. Pero binili niya tayo sa pamamagitan ng dugo niya, sa pamamagitan ng buhay niya, para magkaroon tayo ng forever home. Ang kailangan na lang natin gawin, umuwi, tanggapin yung ginawa ni Lord dun sa cross para sa iyo. Tinapos na niya. Kailangan mo na lang maniwala at sumunod sa Kanya. Kaya ano pa hinintay natin? Isuko na natin yung buhay natin sa Kanya. Dahil sa Kanya lang naman natin matatagpuan yung lahat ng bagay na hinahanap natin. Kaya yun, God bless sa lahat. Jesus loves you. See you sa next vlog.